Pupunta na po tayo sa word ng ating Panginoon. Kaka-celebrate po natin ang Easter, yung Holy Week, no? Inaalala natin ang kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang sufferings doon, at pinag-aralan natin, parati nating inaaral para fresh na parati yung meaning na sa atin, yung Easter, lalong-lalo na, o resurrection. Ngayon, ang message po natin ay tungkol po sa Holy Spirit. Kasi po, yan nga po ang alalahanin naman sa tinatawag na Christian calendar, yung Pentecost naman. Yung Pentecost ay 50 days after resurrection. Yun yung sa Christian calendar na very important na inaalala. 50 days, Pentecost. Yung araw ng Pentecost, doon bumaba ang Holy Spirit. Kaya actually, the exact date is June 8th. In advance ko na lang. Ito na yung first part. At dahil nga din po kami po ay nagre-retreat at kami po ay ginagawa natin dito yung Holy Spirit Encounter. Kaya Holy Spirit na rin po yung ating mensahe. No? Okay, our topic for today is entitled Living a Spirit-Filled Life is an Empowered Christian Living. No? So, spirit-filled life. Sa atin, sa church natin, bukang bibig natin ang pagiging spirit-filled. In fact, when we introduce our church, we introduce it as an spirit-filled evangelical church. No, hindi po natin tinatawag ang church natin na Pentecostal na church, kundi tinatawag natin ang church natin na spirit-filled evangelical church. And I would like us all to understand na para maging powerful o empowered ang ating Christian living, kailangan spirit-filled tayo. Kasi pagka pinag-usapan na spirit-filled, it's almost always na the same meaning with empowered, yung powerful yung Christian life mo pagka spirit-filled ka. So, ano sabi ng salita ng Panginoon? And all these verses are very familiar to you. Let me start with Ephesians 5:18. The Word of God says, and let us read the Word of God. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. So, hindi ko na lang po explain yung first sentence. Ang second sentence na lang ang ating bigyan ng pansin na instead, be filled with the Spirit. Yan. Be filled. Kaya Spirit-filled. Kung titingnan nga po natin, ang sentence na to ay isang sentence na tinatawag na pautos. Inuutusan tayo na tayo po ay maging spirit-filled sa bawat araw at bawat sandali ng ating buhay. Kaya kailangan sa ating lahat po ng mga Kristiyano, alam natin na kung paano maging spirit-filled. At pinagpipray natin parati na everyday spirit-filled tayo. Lahat po na nagpipray na siya ay maging spirit-filled na Christian everyday. Magsabing amen. It should be included in our prayer everyday. Yung maging spirit-filled. Sabi ng Acts 1:8, and this is a very important verse regarding the Holy Spirit. Sabi ng Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Kalagay na ba yung Acts 1:8? And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. No? Yan ang sabi po ng Acts 1:8. So lahat ng mga nag-a-attend po ng Holy Spirit meeting, siguradong alam din po ang verse na to. So ito pong mga verse na to ay kailangan maisama natin sa ating mga memory verses. In-encourage ko po yung po namin dito si Kayla na mag 100 verses. Sabi ko sa kanya pagka nakamemorize siya ng 100, she's going to get 10,000. Right, Kayla? Oh, yun. Sabi niya mag-memorize daw siya ng 100. Oh, Kayla, you include these verses that I am now teaching among your 100 verses to memorize. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Oh, pagka ang Holy Spirit po dumating sa atin, anong tatanggapin natin? Automatic, power. Everybody say power. Pwede po ba natin itaas ang ating kamay at sabihin natin, power! 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 Di ba? Power. Pagka dumating ang Holy Spirit, ang isa pong maliwanag na sinasabi ng scriptures, mabibigyan tayo ng kapangyarihan. Kaya nga po dyan po ang message natin ngayon, na kapag tayo spirit-filled, tayo ay mabubuhay ng may kapangyarihan. It is something supernatural. Supernatural strength. Everything supernatural.
Kasi ang power, hindi naman ibig sabihin lang ay supernatural na lakas lang na physical. Kasama din yung mental at iba-iba pang mga supernatural na galing sa Diyos. Everybody say power. Raise your hand. Say power. Oh, ang Holy Spirit, nung tanggapin mo si Jesus, alam mo na, binigay din ang Holy Spirit sa'yo. 1 Corinthians 3:16, 1 Corinthians 6:19 to 20, hindi ko na sinama ang mga verses na yan. But all believers are indwelt by the Holy Spirit. Amen? So, ibinigay ang Holy Spirit. At kaya nga tayo, hindi tayo nag-iisa. Parating nga po sinasabi sa inyo, mga kapatid, pagka tinanong ka, sino kasama mo? Minsan, sinasabi na, wala, nag-iisa lang ako. Yan. You're never alone. Sabihin mo sa kate mo, you're never alone. Never. You're never alone. You always have a company. There's always somebody who is with you. And that is the Holy Spirit. Lahat ng masaya doon, pumalakpak. Amen. Kailanman di ka nag-isa, kapatid ko. Kasama mo ang Holy Spirit. Amen. Bawal palang pumalakpak dito sa amin. Recorded. Nare-record po kami. Okay. Anyway, yan po yung yun po yung mga salita ng Diyos eh. Pagka ang Holy Spirit nasa buhay mo, may kapangyarihan ka. May kapangyarihan ka. Kaya nga po, yun ang ini-stir up ko po ngayon through the Holy Spirit na rin. Ini-stir up ko po yun sa inyong awareness. Kasi alam nyo, ngayon, sikat yung salitang self-awareness, mindfulness. But we have to be always aware and mindful that the Holy Spirit is with us to empower us para hindi po tayo mabuhay na defeated. Amen. Alam niyo po kasi maraming mga Kristiyano lulugo-lugo eh. Sa kanilang Christian life, walang gana. Malungkot, parating pagod, parating tuliro. Kapatid, hindi ka dapat ganyan mabuhay. May Holy Spirit ka na nagbibigay ng kapangyarihan sa'yo para ma-overcome mo lahat yan at maging victorious ka. Amen? Sabi nga sa buhay, minsan merong down, merong up. Sabihin ko po sa inyo, in Christian living, kaya tayo nasa up because of the Holy Spirit. At pagka nadadown tayo, we can prevent going down kapag naging spirit-filled tayo. Amen? We can actually avoid going down because of the Holy Spirit who lives inside of us. Lahat na may Holy Spirit, sabihin natin, taas natin kamay, sabihin natin, power! Power! Amen! Napakalaga po ng kapangyarihan ng Holy Spirit na maging mindful tayo, magkaroon tayo ng matinding self-awareness. Why? Even Jesus Christ Himself needed the Holy Spirit. Alam niyo, ang doktrina natin, yung Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Yung Panginoong Yesus natin, nagkatawang tao, di ba? And we call our Lord Jesus Christ 100% God, 100% man. Pero yung attributes ng ating Panginoong Yesus, nung siya'y nagkatawang tao, lahat na nag-aaral ng doctrine, alam niyo to, inubad niya yun. Inubad niya sa Philippians chapter 2. Christ did not utilize o hindi niya ginamit ang kanyang sariling kapangyarihan bilang Diyos nung siya'y nagkatawang tao. Alam niyo anong kapangyarihan ng Panginoong Yesus nang nandito siya? Kapangyarihan po ng Holy Spirit. Amen? Kapangyarihan po ng Holy Spirit, hindi ng kanyang deity ang nagmamanifest, ang nag-ooperate sa naging buhay ng ating Panginoong Hesus. Let us look at Luke chapter 4, verse 14. Luke 4:14 says, and I would like to read Luke 4:14, Jesus returned to Galilee in what? In the power of the Spirit, and news about Him spread through the whole countryside. So, ang Panginoong Hesus dito, sabi rito, Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit. Nabubuhay siya in the power of the Spirit. Hindi doon sa kanyang power as God, doon sa kanyang deity. In the power of the Spirit. Lahat ang nakaintindi magsabing, praise God, praise God. Amen? Kaya po, yun pong kapangyarihan ng Holy Spirit ay napaka-importante. Christian life is not meant to be lived out on our own strength and on our own ability, on our own might. It's not meant to be lived on our own power, but on the power of the Holy Spirit. Hindi naman po natin may sasapuang buhay. Yung totoong biblical na genuine na Christianity kung wala ang Holy Spirit. Hindi po. Kaya po yung iba, religion lang ang Christianity. Kasi wala ang Holy Spirit eh. Pero, ang totoong Christianity, maisa sa pamuhay lang kapag mayroong nag-ooperate na power of the Spirit, kagaya ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? So, mga kapatid, yun po ang gusto ko pong i-stir up. Yun ang inspiration ng Holy Spirit sa akin sa mensaheng ito na
tayong lahat, mabuhay tayo in the power of the Spirit. Yung araw na tinanggap natin ang Panginoong Yesus, kailan kasi kapatid? Kailan mo tinanggap ang Panginoong Yesus? Naalala niyo ba kung kailan niyo tinanggap ang Panginoong Yesus? I accepted Christ on May 23, 1983. That's my spiritual birthday. When is your spiritual birthday? Sabi, pakita nga katabi ninyo kapatid. When is your spiritual birthday? Alam niyo, dito sa Living Hope, tanong nga natin kagad yan Parati natin tanongan yung spiritual birthday. Kasi kapag wala kang spiritual birthday, wala kang relationship sa ating Diyos as child of God. Di ba? Na-born again lang tayo through the work of the Holy Spirit. Amen? We were born in the Spirit by the Spirit. So yung teaching natin sa born again, sa John chapter 3 verses 1 to 3. Amen? So lahat ng na-born in the Spirit, magsabing praise God. So nung tayo po ay na-born in the Spirit, kailangang maintindihan natin na mabubuhay na tayo ngayon by the power of the Spirit. Para yun pong dakilang kalooban, dakilang plano ng ating Diyos ay maganap sa ating buhay. No? So all Christians are powerful. Sabihin mo sa katabi mo, you are powerful. You are powerful. Why? Hindi dahil matalino ka, di ba? Hindi dahil athletic ka, marami kang muscle, wala ka sakit. No, you are powerful because the Holy Spirit lives inside of you. You've been given that gift. Amen, mga kapatid ko? Yun nga, sa Zechariah 4:6, ang sabi na salita ng Panginoon sa Zechariah 4:6, so he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Famous verse, Zechariah 4:6. It should be your memory verse, Kyla. Amen? It should be one of our memory verses, all of us Christians, especially spirit-filled Christians. We do not live by our own might, not by our own power, but by the power of the Holy Spirit. Ang message ng Panginoon sa atin, pati be spirit-filled every day. At parati ko sinasabi, kailangan nga be spirit-filled ka. Hindi lang pag nasa church, hindi lang pag ginagawa ang ministry, spirit-filled ka kahit sa work para blessing ka. Para ma-represent mo si Jesus Christ ang maayos. Amen? Kailangan siya sa workplace mo, sa company mo. Amen? At lalong-lalo na sa bahay. Kasi, nako, 42 years na po akong Christian. Minsan sa bahay, doon po nakakalimutang magpaka-spirit-filled ng mga Kristiyano. Pero kailangan sa bahay mismo magpaka-spirit-filled. Lalo-lalo na, pagkakausap mo yung asawa mo, kailangan. Ang kausap mo rin yung makulit mong, ay, sorry. Pagkakausap mo yung mga anak mo, kailangan talaga spirit-filled talaga, di ba? O kailangan din, pagkakausapin mo nanay mo, hindi lang makulit yung mga anak, pati nanay, may makulit din, at saka tatay, di ba? Anyway, mga kapatid, I bless you, I bless you. I don't mean to utter any curse upon you, but you know what? May weaknesses tayo lahat. Kailangan ng spirit-filled tayo. Everywhere we go, all the time. Ngayon, I would like to share with you 6 things quickly. Number 1 is this: empowered to understand and live according to the will of God. Yung lang spirit-filled, ang empowered to live o to understand and live in the will of God. Napakalaga ng will of God Kapag katotoong Kristiyano, one of your primary concerns in life, if it is not the primary, but it should be the primary, is the will of God, di ba? You don't want to do anything if it is not the will of God. Because doing things that is not will of God is sin actually. It's a rebellion to God. Pagka nabuhay ka, gumawa ka ng isang bagay, hindi ka looban ng Diyos, kasalanan sa Diyos. Amen? Kasalanan po yun. Lahat po tayo Kristiyano, ang purpose natin sa buhay, mula nang tanggapin natin si Jesus ay unawain at mabuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo, sinimplify natin yung purpose in life natin, pare-pareho lang, di naman tayo dapat magkaiba-iba. Our purpose in life is what? To glorify God by living in His will and living for His will. Amen? Yan po ba yung purpose natin? Sabihin nga po natin, my purpose in life is to glorify God by living in His will and for His will. Amen? Pare-pareho lang ang purpose natin. Yun ang turo ng Bible. Romans 11:36 yan, kapatid. Ang verse natin dyan, Romans 11:36. For from Him and through Him and to Him
are all things. To God be the glory forever. Amen? And then at other verses pa sa buhay ni Jesus. Kaya yun ang purpose natin sa buhay. So, the Word of God says from Ephesians chapter 5, verses 15 to 18, let us read the Word of God. Be very careful then how we live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. And then verse 17, therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery, but instead, be filled with the Spirit. So sabi dito, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. All genuine believer, all genuine Christian, dahil binigyan tayo ng Holy Spirit, ang gusto natin, maintindihan natin ang kalooban ng Diyos. At doon ang decision-making natin. Amen? Lahat ng decision-making natin yung will of God ang consideration na. Kapag hindi will ni God, scrap na yan. Amen? Sa paghahanap ng trabaho. Yung will ni God ang gusto nating trabaho. Sa pagkakaroon ng boyfriend, girlfriend. Yung will ni God, ay, importante yan. Yung pag-decision sa pag-asawa. Kung saan titira. Almost everything. Yung will ni God ang concern natin. Amen ba mga kapatid? I would like to tell you this. Kapag ka ang will ni God ang primary concern mo, then you're no longer a baby Christian. You are a matured Christian. Yung kasing mga baby Christian, yung sariling will pa rin ang gusto eh. Tapos ipapa-approve na lang kay Lord. Ipag-pray na lang, Lord, ito yung gusto ko ha. Please, bless my plan. Bless niyo po yung gusto ko ha. Bigay niyo po yung gusto ko, bigay niyo po yung gusto ko. Baby Christian. Pero tayong mga matured Christian na ang parati natin sinasabi, Lord, gusto ko po ito kung kalooban ninyo. Yung kalooban niyo lang ang gusto ko. Amen? So, ina-understand natin. Amen? Everybody say, understand. We understand. So, we seek God in prayer, ina-understand natin. At siyempre, kapag hindi yan sinagot ni Lord, alam natin, hindi yung kalooban ni Lord. Kaya, hindi sumasama yung kalooban natin. Hindi sumasama yung puso natin, pakiramdam natin, yung hindi sumasama ang loob natin, di ba? Naku, maraming Christian, pagka hindi na-answer ang prayer ni Lord, wala na, nagbabackslide na, malungkot na, o kung ano na yung pinagagagawa. Tayo, kapag matured Christian tayo, hindi na-answer ni Lord ang prayer natin, masaya pa rin tayo kasi in-spare tayo ni Lord sa bagay na hindi niya kalooban na pwedeng ikapahamak natin, amen? At sigurado, ikakapahamak natin ang bagay na hindi niya kalooban. Sigurado yun, 100% yun, mga kapatid, amen po ba? Sa mga malalim na Christian, kaya nga po yung pong ating church, it's not just for new believers or young Christians. We are maturing everyone here. Amen? We are not seeker sensitive. We are Holy Spirit sensitive pagdating sa service, sa ating mga worship. And we really would like to preach and to teach what the Spirit of God says. Would like to say. Amen po ba mga kapatid? Lahat po ng masaya sa kalooban ng Diyos, magsabing amen. Sabihin ko po sa inyo, ang tanging magpapasaya sa puso ng Diyos ay kung mabubuhay ka sa kalooban ng Diyos. Sa mga matured Christian, yun ang nagpapasaya sa atin. Masaya ang Diyos, nabubuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Pero yung mga immature, ay na, sabihin ko sa inyo, I love you all, no offense. Yung mga hindi pa mature, yung mga baby Christians, puro, ano yung gusto ko? Ito yung gusto ko. Yung gusto ko. Ito yung plano ko. Ito yung gagawin ko. Wala naman pong problema doon. Basta commit lang natin lahat sa Panginoon. Paggabay lahat tayo at tiyakin natin, ma-understand natin kung talagang kalooban ng Diyos. Amen? Para po maintindihan natin at makapabuhay tayo sa kalooban ng Diyos, magpakapuspos po tayo. Amen. Lahat to na magpapakapuspos dito, sabihin natin lahat, I'm a spirit-filled Christian. Amen. We should be spirit-filled Christians every day. So ako po, siyempre, pinlano ko pong maging engineer, tapos pinlano ko pa sa buhay ko. Kasi sa totoo lang, natanib sa puso ko, sa isip ko, in the future, gusto ko, may kaya ako sa buhay. Kahit hindi mayaman, at least mayaman man lang. No po, yan ang talagang plano ko eh. Kaya gusto kong maging professional engineer, gusto kong maging general. Actually, yung pinakaplano ko talaga, general sa military. Alam niyo lahat yan sa church. Pero, hindi pala yun ang kalooban ng Lord. Ang gusto pala ng Panginoon, magpastor ako. Amen? So, yun ang tinanggap ko sa buhay ko. Masaya ko. Masaya ang Diyos. Baka naman, may tinatawag si Lord magpastor dyan. Pakitanong ang katabi niyo, baka naman. Yan, mahirap yan. Nako, kakati, ang hirap.
Ang hirap. Kaya hindi ka pwedeng magdesisyon sa kalooban ng Diyos. Alam mo, hindi mo pwedeng sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi ka spirit. Mahirap. Amen ba, mga kapatid? O yung iba dyan, hindi pa nagsosolving, hindi pa serve kay God. Kasi nga, mahirap din eh. Mag-serve pa lang kay Lord. Mahirap na. Eh, lalo pang magpastor. Di ba? Amen? Okay, punta na tayo sa number 2, ano? Kasi konektado na to sa number 2 eh. Empowered to witness boldly. Kasi tayo, witnesses tayo. One of our identities in Christ, which is now the most important thing in our life, our identity in Christ. When we accepted Christ as our Lord and Savior, we've been given a new identity. Sabihin natin lahat, new identity. And what is your identity? You're a witness. Witness of Christ. Sabi na salita ng Panginoon dito sa Acts chapter 1 verse 8. Let's read the word of God. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my what? Witnesses. Everybody say witnesses. In Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the end of the earth. Maging witness tayo. Saksi. Bira, namimiss na natin si Kuya Mike Enriquez, no? Wala na. Wala, hindi na natin naririnig yung, hindi ko kayo, matanda na. Nandiyan pa ba yung saksi? Hindi na ako nanonood na YouTube na kasi parati ngayon eh. Wala na yata, no? 24 oras na lang. Pero nung matagal na panahon, no? Merong programang saksi, no? Yun kasi ang translation ng witnesses. Tayo po, mga kapatid, saksi. Meron na po isang grupo ng reliyon, ang pangalan nila, Jehovah's Witnesses. Ang kakapang, ang aalam ng pananampalataya. Pero kailangan tayo po, mga Jesus Witnesses tayo. JW din tayo eh. Kaya lang, Jesus tayo. Kasi yan ang sabi ng Panginoon, you will be my witnesses. Ang nagsasalita dito sa Acts 1:8. Si Jesus, di ba? Kausap niya yung mga disciple before the ascension. Di ba? So, sino po dito ang mga JW dito? Jesus Witnesses. Magsabi, Amen. 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 Jesus Witnesses tayo. And that's our identity in Christ. Amen. At itong identity na to, ang isa po sa mga pinakamalagang identity, pero hindi masyadong binavalue ng mga Christians. Hindi masyadong binavalue. You're child of God, okay. Tawaging Christian, okay. Salt of the earth, light of the world, okay. E paano yung witness? Kasi anong ibig sabihin ng witness? This term is a term in a trial court. Ano to eh? Terminology ito po sa trial court. Di ba? Alam niya na rin yan ng iba. Pagka sinabing witness ka, kailangan kasi isang kaso. Ang mga witnesses ay nakakapagpanalo ng mga kaso. At tayo, meron tayong kasong dapat ipanalo sa buhay natin. The cause and the case of Christ. Amen? The case of Christ. Gusto ng Panginoon na tayo ang witness sa iba na si Jesus ay totoo. Siya ang katotohanan. Si Jesus ay nagliligtas. Si Jesus ay nagbabago ng buhay. Si Jesus ay nagpapagaling. Si Jesus ay nagpapala ng buhay. Amen po ba? There is no such thing as silent witness. Pero alam po ninyo, yan ang problema ng maraming Kristiyano. Kasi hindi spirit-filled. Pero yung mga spirit-filled Christians, ay nako, bold yan mag-witness. Buti pa yung mga INC minsan, nakalagay sa kanilang mga bahay. Ikinararangal ko na ako'y iglesia ni Kristo. Kayo ba kinararangal ninyo na kayo'y Kristiyano? Amen? Lahat ng kinararangal na sila ay totoong born in the spirit, Kristiyanong totoo magsabing Amen. Kinararangal natin, pero bakit hindi tayo bold? Hindi tayo bold mag-share. Di ba? Hindi tayo bold mag-witness, magsalita ng pag-witnessing. Ibig sabihin kasi ng witness, pagsasaksi na yung alam mong naranasan mo, yung alam mong narinig mo, yung alam mong totoo, sasabihin mo. Anong problema mga kapatid? Hindi spirit-filled? Hindi spirit-filled. Pero kung lahat ng mga Kristiyano spirit-filled, nako, bold lahat mag-share ng gospel, mag-i-spread ang case ni Christ at maipapanalo ang case ni Christ sa marami at milyong-milyong mga tao. Amen? Na magde-decide ng kanilang destiny. Magde-decide sa langit o sa impyerno. Amen? Eh yung pagsasaksi po natin, napakalagay. Kasi it's going to spell life and death for eternity. It's not only earthly life. The witnessing that we're going to do is going to spell the eternal destiny souls. Lahat po nang naintindihan na super valuable to. Super important to. Magsabi ngayon, kabihin natin lahat. Tas po natin ang ating kamay, sabi natin, I'm a spirit-filled Christian.
I will be bold in witnessing. So kailangan po, sabihin natin, pagka sabi ni Lord, sharean mo yan, magkakapuspus po tayo para walang nahiya sa atin. Sa opisina, mga kapatid ko, magpakapuspus po kayo pagkakapasok para ma-sharean ninyo. Every day, alam nyo, minsan inisip natin, yung pag-share, yung salvation, John 3:16. Hindi lang gano'n. Para everyday, ma-share mo. Sabihin mo sa mga office mate, God is good. Bless ako ni God. Amen? God healed me. God provided for my needs. God solved my problems. Nag-witnessing ka nun, mga kapatid. Amen? Pag nakapag-share ka ng verse, sinyar mo yung mga Jeremiah 29:11, mga John 14:6, mga Joshua 1:8, nag-witnessing ka nun, mga kapatid ko. And not only the people in the workplace and in the marketplace, but all of you students, all of you. At yun namang mga senior citizen na, retired, nako, mas marami kayong time. Amen? Sabi ko nga, pagka umawit ka na 60, todo mo na kay Lord yan. Todo mo na kay Lord ang buhay mo. Malapit ka na, kapatid. Malapit ka na. Kailangan todo mo na. Pero hindi ba mas maganda? Lahat tayo todo na ngayon. Sino po yung totodo na? Ngayon pa lang. Amen? Kasi yung mga tumutodo na, yung mga spirit, yung mga nabubuhay sa flesh, hindi tumutodo yung kay Kristo. Pero pagka spiritual ka, todong-todo ka kay Kristo. Amen? Todong-todo kang mag-share ng gospel. Amen? Wow! Nakikita natin yung case ni Christ, yung case ng maraming mga kaluluwa, yung kanilang destiny ng kanilang mga soul, yung case ng kanilang soul's destiny. Matajad o mabibigyan ng blessing. Mag-witness lang tayo boldly. Amen? Sino po dito, magmula sa araw na to, magiging bold witness ni Christ? Magsabi ng Amen. Just be a bold witness of Christ. Be spirit-filled. Amen. Amen. Huwag kayong mag-alala. Pagka nag-share tayo ng gospel na boldly, meron din namang discretion yung nag-wisdom. Pero minsan, huwag yun masyadong isipin niyo kasi sa kaka-discretion, kaka-discreet, wala nang nasisharean. Kaya sabi ni Paul, ano sabi ni Paul sa 2 Timothy 2? Preach the gospel in season and out of season. Kahit wala ka pa sa season, kahit wala ka sa timing, share ka na ng gospel because the gospel is always on timing. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Ang pag-share ng gospel parati nasa timing. Planting seed. Kung di mo siya tatanggap, napaplant mo siya ng seeds. Amen, mga kapatid ko. Lalong-lalo na yung ano nyo, ha? Yung mga mahal nyo sa buhay, mga kapatid, no offense, ha? Kung hindi pa sila nasishare hanggang ngayon, anong ginagawa mo? Witness ka. Ikaw ang witness na inaasaan ni Lord para yung kanilang case sa kanilang destiny ay mahatulan na ng eternal life. Amen. Naku, pagka hindi ka nag-witness, patay. Yung kaluluwa ng mga loved ones mo, naku, yari. Amen. Number 3, I would like to share with you. Number 3 is this. Yung mga spirit-filled, they are empowered to successfully accomplish God's calling and assignments. Lahat tayo may calling, may panawagan. Hindi lang pastor, hindi lang yung mga primary 12 at mga nasa ministry na pagkikare group leader, hindi. Lahat tayo may calling, lahat tayo merong assignments. Lahat tayo merong task kay Jesus. Hindi pwedeng wala. Kapag hindi ka binigyan ng assignment ni Jesus, sabihin ko na to, 99%. 99.9%. Pagka wala kang assignment kay Jesus, hindi ka disciple. Hindi ka totoong disciple. Kasi lahat ng totoong disciple, may assignment. Amen ba, mga kapatid? Nakakita ka ng Kristiyano na wala akong assignment kay Jesus. Wala akong assignment kay God. Walang pinapagawa si Lord sa buhay ko. Walang pinapagawa si God sa buhay ko. Ay, naku. Malupit na kasinungalingan yun kung ganun ang naiisip mo wala kang assignment kay Lord. No offense. I love you all. Amen. No offense. Sinasabi ko lang sa inyo, nakasulat sa salita ng Diyos. Amen ba, mga kapatid? Ngayon, sa totoo lang, no? Pagka na mapagkakatiwalaan ka ng Panginoon, tapat ka. Bibigyan ka pa niya ng more assignment. At hindi mo na mamamalayan. Habang nagiging tapat ka, nagpapaka-spiritual ka, wow, ang dami mo na palang nagagawa kay Lord as a servant. Siyempre, kung wala ka namang ginagawa kay Lord, hindi mo tinatanggap yung assignment, ba't ka bibigyan ng assignment? Bibiguin mo lang naman pala siya. Kaya gusto ko yung kanta na hindi kita bibiguin. Alam niyo ba yung kanta na yun? Lord, di kita bibiguin. Magtatapat ako. Maglilingkod ako. Amen. Binigyan ng assignment si Zerubbabel. Yung verse natin sa Zechariah 4:6. Gusto kong explain ng konti sa inyo. Si Zerubbabel, ginawang governor of Judah. No, inutusan ng Persian king to rebuild the temple. Ay, napakabigat ng assignment. Kasi di ba na-destroy yung first temple na pinagawa ni Solomon, the Great Temple. Pagkatapos, i-rebuild ngayon binabibuild ulit ni Lord yung temple.
Kasi nga yung temple, doon nagwo-worship ang mga Israelites. At ang binigay ng assignment doon, si Zerubbabel. At sabi ng Lord sa kanya, Zechariah 4:6, basahin natin. So he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel. Not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Oh, grabe ano po. Antindi. Kasi, di ba, una, sinakop sila ng Babylonian. Si Nebuchadnezzar. Sinira yung first temple. Nebuchadnezzar II, the second. And then, dumating na yung time na ang Panginoong Yahweh, tapos na yung disiplina niya sa mga Israelites. Pinapagawa na niya ngayon yung second temple. Igagather na niya kasi ulit yung bayan niya, di ba? Ikunin na niya ulit. And always, ang gathering nila, yung temple. Yan ang pinakasentro ng buhay na alam, iba mga kapatid nila, ang pinakasentro ng buhay ng mga people of God. Pag-aaralan din natin yung ecclesiology sa June. Pero yun ang pinakasentro ng buhay nila. Inutusan si Zerubbabel. Sabi ng Panginoon sa kanya, Zerubbabel, kahit matalino ka, malakas ka, it's not by your mind, not by your talent, but by my spirit. Opo, mga kapatid. So si Zerubbabel, alam nyo, nagubig. Pero after 2 years, hinto siya. Kasi daming persecution. Dami yung persecution. Nahinto yung pagtatayo ng second temple for 17 years. Wow. Siguro nawala sa pagka-spiritual si Zerubbabel. Pero nung after 17 years, tinayo niya ulit, nag-obey siya ulit, 4 to 6 years time, natapos niya. Amen. Amen. May masabihin ako sa iyo, kapatid. May pinapagawa si Lord sa iyo, may assignment si Lord sa iyo, may calling. Not by might, not by power, by the Spirit. Magpakapuspos ka, magagawa mo yan. Magiging care group leader, magiging pastor ka. Sabihin mo sa kapatid mo, anong gusto mo, care group leader o pastor? Pumili ka sa dalawa. Minimum, care group leader. Minimum na yun, minimum na yun. Number 1 o basta walang number 3. Okay. So mga kapatid, lahat tayo may assignment eh. Ngayon, yung mga naging leader, sasabihin ako sa inyo, huminto kayo, na-discourage kayo. Kasi nakalimutan yung magpakapuspos eh. Yung kasing iba, pagka na-discourage, na-persecute, o what, ang daming problema sa health, ang daming problema sa nawawala sa pagkapuspos. Kaya nawawala sila sa ministry. Kung ito ikaw, kapatid, in Jesus' name, love you. Sinasabi ng Panginoon, magpakapuspos ka, balik ka na sa pagsaserve kay Lord. This time, gagawin mo everyday, magpapakapuspos ka, magiging successful sa assignment mo. Amen? Matatapos mo yan. Kasi naniniwala tayo sa Philippians 1:6 that he who began a good work in you will carry it to completion until the day of Christ Jesus. Kukumpletohin ni Lord yung assignment. Nung isang araw na balitaan ko, huwag ko nalang kwenta. May mga Kristiyano, hindi nila nakumpleto yung pinagagawa ng Lord. Hanggang namatay sila. Yan ang nakakalungkot. Why? They refuse to listen and to obey. Their hearts have been hardened. Tumigas na yung puso. Kakalungkot. May mga Kristiyano din na yung kanilang task, yung assignment nila, yung calling nila, hindi nila na-fulfill. Naunahan sila ng takot. Naunahan sila ng worries. Mahirap. Pero pagkapuspos ka ng Holy Spirit, palalakasin ng iyong pananampalataya. You can complete what a good work, the good work God started in you. Amen? Please, kapatid, kalabitin mo yung katabi mo. Yung dahan-dahan lang nakalabit. Huwag mo naman kalabitin dito. Babae sa babae na lang. Kalabitin mo, sabihin mo, kapatid, kinakalabit ka na ng Holy Spirit. Balik na sa paglalingkod. Amen? Huwag mo nang intabihin timing na magpapakalakas muna ako. Magpakalakas ka na, kapatid. Lungod ka na sa Panginoon, alpas ka na sa araw na to. The time to obey is now, not tomorrow, not later. Because delayed obedience is still disobedience. Amen? So mga kapatid, sabi na CEV, I would like to read this in 2 verses. CEV, sabi na CEV, so the angel explained that it was the following message of the Lord to Zerubbabel, I am the Lord all-powerful, so don't depend on your own power or strength, but on my spirit. Huwag tayong magdepende sa lakas. Be strong in the Lord. Be strong in the Spirit. Don't depend on your own strength. Amen? And you can fulfill your calling and your assignment from God, your divine assignment, successfully. You're designed to become successful. You're not designed to fail. Although, during times of failure, God is going to teach a lot of lessons, but you're not meant to fail in life. You're meant to succeed in life by the power, by the strength of the Holy Spirit. Amen. So Good News Translation, this is how it's rendered. Ganito, the angel told me to give Zerubbabel this message.
from the Lord, you will succeed. Sabi natin lahat, I will succeed. Wow, you will succeed, sabi ni Lord, ha? Not by military might or by your own strength, but by my spirit. Kasi si Sir Rubabel, governor, magaling siya sa military. Sabi, maraming labanan eh. Pero sabi niya, hindi yan sa military might mo. Hindi yung galing mo sa military, yung mga sundalo mo, hindi yan. Hindi yung resources mo. Please, mga kapatid, remember this. Cursed is the man who trusts in man. Amen? Huwag kang magtitiwala sa mga resources kahit yun pa yung binigay ni Lord. There is only one person you can trust and depend on. And that is the Holy Spirit. Amen? Yun lang ang pagtitiwalaan. Kahit marami na tayo, minsan may pera na tayo, may trabaho na tayo, may katalinuhan na tayo, may diploma na tayo. Huwag tayo doon magdidepend. Parang maging successful tayo. Magdidepend lang tayo sa Holy Spirit. Amen? Mga kapatid, I would like to finish this message with you. Tatapusin ko pa, 4 and 5, no? 4 and 5. 3 minutes. Napakaganda kasi nito eh. Empowered, number 4, ang pagiging spirit-filled, sabihin natin lahat, I'm spirit-filled. Empowered to overcome all sins and in all our trials. Di ba? While we are living, we all have the tendency to sin. We all have the tendency to sin. Diba? Meron tayo lahat tinatawag na tenacity o pwede tayong magkasala. And by the way, ask, meron ba dito na hindi na nagkakasakla? No offense, wala naman. Sabi ko nga, parati ko sinasabi ito sa church, yung hindi na nagkakasala, paggagawin ko ng sculpture o kaya drawing, ito yung kapatid natin, hindi na nagkakasala. Pero joke lang nagjo-joke lang ako, kapatid, sarcasm. Kaya sasabihin ko na, yan ang sinless. Wow, yan ang sinless. Di ba? Yan hindi na nagkakasala, di ba? So mga kapatid, walang ganun eh, walang ganun. Pero when we are spirit-filled, we can overcome any sin. Amen? Ay kapatid ko, we can overcome any sin. And the Lord knows what you're doing. He knows your life. Alam niyo, kahit ako po hindi naman perfecto, nagkakasala din eh. Oh, please, don't misunderstand yung iba kasi niyan. Pastor pala, kahit si pastor, nagkakasala eh. Okay lang ako magkasala. Eh kapatid, kailanman di ko kayo in-encourage magkasala. In-encourage ko kayo mag-overcome sa kasalanan. Para sundin ang Panginoon ang nakalulugod sa Kanya, nakalooban din, mabuhay tayo sa kabanalan at sa katuwiran. Amen? Babasahin ko yung Galatians 5:16 to 26, no? May sabihin akong 2 point dito and then matatapos tayo. 16. Babasahin ko, sabi dito. So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Di ba ang dami ng desires of the flesh natin? Simple desires. Ang solusyon dyan, walk by the Spirit, kapatid. Which means, be Spirit-filled. Para hindi mag-gratify yung desires of the flesh. And then, verse 17, for the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. Oh, nakita nyo dito, so that you are not to do whatever you want. Kasi yung iba ngayon, gusto nila gawin ang gusto nila. Doing what you want, hindi yung kalooban ng Diyos. Flesh yun. That is sinful. So kailangan lang, be spirit-filled. Amen? Walk by the Spirit, be spirit-filled. Let us continue. Let me go to the following verse. If you are led by the Spirit, you are not under the law. The acts of the flesh are obvious. Sexual immorality, ito na, minention na yung mga kasalanan. Sexual immorality, impurity, and debauchery. Walang taros na pagsasaya, debauchery. No? Yung walang pakundangan pagsasaya. Kasalanan po yun. And then, yung iba sabihin, huwag kang KJ. Ang saya-saya natin, KJ ka dyan. Hindi, kasalanan po yun. Verse 19, idolatry, kasalanan, witchcraft, hatred, discord, ang kanya-kanya, pagka-selos, meron ba mga seloso dyan? Seloso, fits of rage, yung mga magagalitin, lalo-lalo na sa traffic, amen? Pero minsan, hindi lang yung driver, pati yung misis ng driver nagagalit. sorry. I love you all. Selfish ambition. Oo, yung mga selfish ambition, yung gusto lang, di ba? Gustong yumaman, pero hindi naman yan ang pinagagawa ni Lord. Pero alam nyo, gusto ko lang sabihin sa inyo, God wants to prosper. Dissensions, factions, yan, magkakapareho po yung mga salitang yan, discord, dissensions, factions, no? Mga pagkabahagi, no? Diyan po matinding problema ng mga Kristiyano, yung bang
Baharag, lalo na yung mga Pilipino. Kaya ako natutuwa po kung kasama namin po ngayon ay mga Bacolod Group. Amen! Amen! Ako po lahat, Ilocano, may dugong Ilocano po ako, 25%. Kaya Italiano po ito. Oh, anyway, kahit ano pong tao eh. Dito sa, lalo na dito sa Melbourne. Di ba? Iba-iba kayo dito. May mga Indian, may mga Chinese, Korean. Dapat mahal natin lahat ng tao, di ba? Kaya, anyway, envy, drunkenness, paglalasing, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Let's go to verse 22. Okay, yung 16 to 21, yung mga gusto ng flesh. So you cannot overcome the works of the flesh. Marami pang mga ganon. Yung pakibalik mo nga sa verse 21, kapatid. May mga kasalanan pa na hindi na-mention dito. Hindi ibig sabihin na na-mention dito, tapos na. Sabi dito, and the like. Yung mga and the like pa dito, etc., etc. Makikita pa natin yan sa ibang mga verses sa Bible. Yung mga works of the flesh, mga sins. So, kung di ba na-mention dito yung kasalanan mo, meron pa. Ang pinakamatindi nga, self-righteousness, pride, di ba? So mga kapatid ko, lahat tayo, sa pamumuhay natin dito sa lupa, meron tayo lahat struggle sa sin. Kaya binigay ang Holy Spirit sa atin kasi i-overcome natin ang sin kagaya ng ating Panginoon Jesus. You know, si Jesus Christ. Look at Jesus Christ, our example. From Matthew chapter 4, verses 1 to 11. Di na natin babasahin. Pero pakita mo nga yung verse 1, kapatid. Dito, sabi dito, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. So lahat tayo, ina-allow ng God na ma-tempt by the devil. This is our life here on earth. Temptations by the devil, temptations by this world. Pero lahat ng temptations dito, hindi na natin babasahin ng kwento. Parating kinukwento nga po namin yan. Alam niyo yung 3 temptations na to. The temptation 1, temptation 2, temptation 3 ni Jesus. All these temptations will be overcome when you are spirit-filled. Sabi natin lahat time, spirit-filled. So when you are tempted to commit a sin, be spirit-filled. Yan ang susi. Amen? And when you are a genuine Christian, you want to overcome because this is what pleases God. Amen? Hindi yung parang magpapakabanal-banalan lang tayo. Hindi. We want to please God kaya gusto natin mag-overcome ng kasalanan. Amen ba, bang kapatid? Si Jesus, kinailangan niya. Tapos, ang daming trials sa buhay. Ang daming pagsubok. Paano natin ma-overcome yan? Kaya nga, ang Panginoong Jesus, omniscient. He knows everything. He knows all our needs. We need the Holy Spirit. And the Holy Spirit who lives inside of us is always ready to help you overcome. Sabihin mo sa katabi mo, you will overcome. You will overcome when you depend on the Holy Spirit, when you are spirit-filled. Amen? Yung panglima, empowered to be by the supernatural in our character. Alam nyo, pagka binasa nga natin ito, tinuloy-tuloy natin yung Galatians 5. Punta na tayo sa verse 22. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness. Ito pong forbearance, patience to ha. Kasi ito yung isang bagay na napaka-importante dyan. Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Ito, bungahutan ng Holy Spirit. Alam niyo yung mga tao, ito pong lahat tayong mga tao, pwede tayong magkaroon ng mga ito eh. Kaya ang tawag dito, yung human natin, pwede magkaroon ng ganitong ugali. Natural. Pero mahirap lahat yan. At mahirap na consistent, di ba? Kaya nga tayo, binigyan tayo ng Holy Spirit para yung hindi kaya ng natural natin, ng flesh natin, in a supernatural way, mamamanifest natin. Kagaya ng love. Tayong mga tao, ang love lang natin, yung mga mababait, yung mga lovable, mga labing na tao. Paano yung mga difficult people? Kasi sabi nga ni Jesus, love your enemies. Amen ba, mga kapatid? So, supernatural love yun. So, when you have an enemy, be spirit-filled and you can love your enemy. What about joy? Kapag ikaw ay malungkot, may nangyari, may nawala, no? Nawalan ka ng girlfriend, nawalan ka ng boyfriend, nawalan ka ng asawa, sumakabilang bahay o sumabilang buhay, malungkot ka. You know what? How can you have joy? Supernatural. Be spirit-filled. Amen? When you're spirit-filled, even if you lost a very valuable thing or a valuable person in your life, you can still maintain the joy. But yung joy na yun, hindi sa iyo nga, yun galing lang sa Holy Spirit yun. What about peace? Nako, yun nga eh. Kaya marami na anxiety eh. Nag-worry. Kasi nga, natural eh. Pero kapag kami supernatural ka, hindi ka magkaka-anxiety.
Kaya nga ako, parati kong pinupus ito, mga kapatid ko, sa inyo. Oo, marami na tayong tulong ngayon sa mga psychologists and psychiatrists. O yan, diyan ka magdedepende. Hindi ko sinasabing hindi yan kailangan. Parang doktor din sila na kailangan din natin, pinadala ng Lord. Pero do not depend on them. Develop being spirit-filled to overcome anxiety, depression, worry, confusion. Be spirit-filled. Amen? Just surrender it to God. And then, forbearance. Ay, complain nito. Patience is a virtue. Amen? Patience. Everybody say patience. Oh, grabe. Pasensya lang na sa bahay. Pasensya sa anak. Pasensya sa magulang. Right? Pasensya sa kapitbahay. Kasi minsan, yan, nakakalimutan magpakapuspos eh. Kaya nawawala ng pasensya. Pero kung magpapapuspos ka, ayun, kakaroon ka ng patience. Meron pang salita na, di na ang pinagbibigyan ha. Tagal na ako nagpapasensya sa'yo. Pagka nabunga sa glow. Grabe yan. Dapat, dapat kapatid, kapag ka nararamdaman mo na yun, ano na, magpakapuspos na. Amen? Patience? Kindness! Nako! Yan ang pinapauso ng mundo. Napakaganda ng mga be kind. Mga kaibigan, usap tayo. Be kind. Di ba? Alam nyo, yung kindness ng tao, may limitation. Pero yung Holy Spirit, walang limitation. Kaya gusto niyo po maging kind all the way, consistently, magpakapuspos. Amen? Sabi ko sa mga magpakapuspos. Puspos tayo, mga kapatid. And we can be consistently kind. Amen? You can be kind. Good. Ganon din. Good. You can avoid doing bad things. Di ko na ma-explain mabuti, pero faithfulness, lang na faithfulness, eto gentleness, di ko na ma-explain mabuti. Pero lahat ng yan, self-control. Self-control. Supernatural self-control from the Holy Spirit. It's not your self-control. From the Holy Spirit, kapatid. So you can live an empowered life. Yung character mo, supernatural. Amen? Kaya kung spirit-filled tayo, we are aware of the Holy Spirit. And we can be aware of the fruit of the Holy Spirit na nagmamanifest every day sa buhay natin. Starting sa bahay, siyempre dyan naman tayo nakatira. Starting sa mga kasama natin sa bahay. Asawa, anak, lolo, lola, everyone. Punta ng trabaho, punta ng work, nabukas ng bahay, sa mga kapitbahay. Amen? Sino po dito ang gusto mag-manifest ang fruit of the Holy Spirit? Magsabing amen. Magpakapuspos po tayo. Amen. 3 things as I close. Mga kapatid, as we conclude, maybe you are wondering, Pastor, how to be filled by the Holy Spirit? That's your question. 3 things. Fully surrender to the Holy Spirit. Just surrender. Holy Spirit, I surrender to you. Ang maglilid ng buhay ko, ikaw. Amen. Lahat ng nagsusurrender, lift up your hands. Lift up your 2 hands. And then as your hands are lifted up, commit to fully obey the Holy Spirit. Amen? Sabihin mo sa Holy Spirit, I commit to fully obey you. And when you are praying that prayer right now, surrendering and fully committing to the Holy Spirit will empower you. And before I pray, let me finish with number 3. Develop relationship with the Holy Spirit by talking to Him all the time. Gusto mo magpakapuspos? Treat Him as a person, as a very beloved, as your beloved. Mahal na mahal. Dapat, alam niyo po, mga kapatid ko, ang pinakamamahal natin sa buhay natin, ang Holy Spirit. Amen. Tulungan niyo po ako sa lahat ng gagawin ko. Empower me. Amen. At kapag ka sinabi mo yan, nakikipag-usap ka sa Holy Spirit, the Holy Spirit, makikita mo, is faithful na ma-empower. Empowered life, victorious life. Amen.